Patuloy ang paghaharap natin sa mga hamon ng bayan at dito sa agenda, kami ay titindig para lamang sa katotohanan at kapakanan o interes ng ating bayan. Corruption was monopolized. It was monopolized by the Marcos crony capitalists. At higit sa lahat, tinatayuan namin ang katotohanan na mula sa utos ng Diyos. God is with us sa battle ring. Sinusuri po natin ang programa at katapatan sa bayan ng mga opisyal. You were elected by the people. You were the choice of the people in whatever position you have right now, and you're supposed to represent them and what is good for the country. At gayon din ang pamamaraan, tapat, matapang na paglilingkod ng mga lider ng iba't ibang sektor ng lipunan. Yan ang komisyon. Hindi naman po yan bago. Hindi rin po yan yung mga insidente na ngayon lamang sumusulpot. Wala pong lugar dito ang fake news o disinformation na tunay na banta sa katotohanan ng ating karanasan bilang mga Pilipino. We must all continue to stay strong, healthy, safe, and truly free. Samahan niyo po kami sa patuloy naming pagsulong sa katotohanan ng pag-ibig, pangangalaga sa ating bayan, at sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Dito lamang sa agenda. Alright, nagbabalik po muli ang maigting na panawagan ng ating mga kawani at opisyal ng GFIs, Government Financial Institutions, na ibalik at paimplementa na. Huwag na ngayon, huwag na bukas, huwag na kahapon, kundi now na. Naintindihan po ba natin yung now na? Any minute now, kung pwede. Kasi ganyan po ka-urgent at ganyan po ang nararanasan ng bawat kawanit at empleyado ng ating mga panauhin ngayon na naghihirap. Can you imagine? Umulan, bumagyo, wala nga silang pamasahe, pumupunta pa sila sa kadulo-dulo to the ends of the earth, so to speak, para lang makakolekta at makapagbigay ng pondo sa ating pamahalaan. So, nagbabalik. Serbisyong totoo po yun. Nagbabalik pong muli ang ating President ng LBPA, Land Bank Philippines Employees Association at EVP ng National Union of Bank Employees at siya rin po ang Chairman ng 7BNG GFIs at Representative for 7 Big GFIs at Banking Industry Tripartite Council, no less than Miss Nanette Harino Lati. Pakilala mo po yung ating next batch. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat ulit kapatid na Loli. Kasama ko po ngayon ulit sa panel si Attorney Susan Uduyan from PhilHealth. Magandang araw po muli. Ang presidente po ng PhilDeseo, Philippine Deposit Insurance Employees Organization, Pres. Ariel Ramirez. Magandang tanghali po sa kanila lahat. At ang ating kapatid mula po sa SSS Access, Sir Alex Gorembale. Magandang tanghali po. Okay. Alright. Hanging question natin kanina, kasi tinatanong ng isa nating kasamahan, ano-ano nga po ba ang mga specific components? Refresh our memory, para po dun sa bagong dating lang. Yung talagang tumbukin na natin, Miss Nanette and Sir Alex, ang CPCS 2, ano po ba yung na-review na-amend ba yan, na-revoke ba, at nasaan na po talaga tayo? Sir Ariel. Sa paunang pong nais ko lang pong medyo i-correct po yung natin dito, yung expose anomalya. Ito po ay hindi naman expose po to, pero ang sinasabi lang ho namin dito, kami po ay nananawagan po na sa agarang implementasyon po ng CPCS 2. Hindi po kami whistleblower at para i-lighten lang po yung mood. Pero ang going back po doon kasi bago po tayo nag-break, meron pong question kanina na about kung humihingi po kami ng pondo. Ito pong lahat po ng GFIs na nasa harapan nyo, hindi po kami humihingi po ng pondo sa DBP. Kami po ang nagbibigay po ng dividendo para po sa kaban ng bayan. Kaya kami po nagpopondo sa mga pinapasweldo ng DBP at yung national government. Kaya po ang inaano po namin dito, yung pong mga dati pong, ito pong CPCS 1 kasi, marami po kasi itong nagawang disparity po sa mga dating sa aming pong hanay.
Unang-una na lang po, dito po sa salary structure. Ibigay ko na po sa inyo para wala pong tamaang iba. Yung sa akin na lang po, sa sarili ko. Ako po ay yung tinatawag po na kasama po dun sa Red Circle o Umpog. Kami po yung, nung pumasok po ang CPCS at nagbigay po ng salary structure ang CPCS, kami po yung hindi po gumalaw. Kami po yung nasa step 8, yung tinatawag ang dulo na step. Kami po yung sa akin po, sa ano kasi, ako po yung tinatawag na seasoned. Kami po yung magtuturo, maggagabay po sa mga bagong pasok na napapanik po ng rango. Tapos kami po yung wala pong increase sa sweldo. Kasi nga po, ang sa CPCS 1, ang ano po niya, every 3 years po ang increment. Ang problema po dun sa every 3 years po na increment na sinasabi, hindi rin po kami mabibiyayaan nun. Kasi po, lagpas po kami dun sa tinalagang sweldo nung job grade po namin. Kung ang job grade po namin ay 10, ang step 8 po ay 50 mil, kung lagpas po ang sweldo ko, hindi na po ako gagalaw. Kahit na 3 taon yan, kahit na magdelubyo man yan, wala akong gagalaw dyan. Yun po ang sinasabi namin na disparity tsaka inequity dun sa pag-ano po nitong dito pong CPCS 1. Ngayon po kaya po kami gustong-gusto namin na ma-implement na po itong CPCS 2. Kasi po ang panalangin po ng bawat isa po sa mga kasama namin, ito pong CPCS 2 is supposed to cure lahat po ng mga disparity, inequity dun sa implementation po ng CPCS 1. Yan po yung sinasabi namin na sana dito, hindi na ganyan na porke na umpog kami, wala na kaming increase, wala na kaming ano. That is very demoralizing and inhuman sa mga tao, sa hanay namin. Kaya po, yan po, kami po we are, hindi naman po, we are tirelessly writing, meeting with GCG, and even writing the President of the Republic para po dito po sa plight namin. Imagine niyo po, dun sa akin po, wala na po akong increase for the 3-year period. Come 4 years po, mawawala po yung tinatawag na ABIs, allowances, benefits, and incentive. Imagine niyo po yun. Hindi nyo na ako binigyan ng increase sa sweldo ko. Tinanggalan nyo pa ako ng allowances, benefits, and incentive. Sana, paano po yung buti na lang po sa awa po ng Diyos, dahil sa pangungutang po dito sa mga aking mga kasama, napagtapos ko po ang aking pong mga anak, 4 na anak. Yung isa yung pinakabunso po ay gagraduate po ng PT, ito pong August 5. So, dito po sa hanay na nandito po, ito po ay talaga kung pamilya, sabi nga, tulungan po kami. Hindi po, wala pong bumibitaw. Ngayon po dun po sa sinasabi po nila na yung po tungkol po dun sa kung parang meron po kasi sinasabi na medyo maganda yung mga ating mga sweldo. Ito po ay kung iyanin nyo naman po, ito po ay pinaghirapan din po ng mga union na ilaban po sa kanya-kanya pong ahensya para po gumanda po ang mga salary po ng mga manggagawa namin. Hindi po ito agaran po basta-basta po na nangyari overnight. Ito po ay matagalang panahon po. Ako po ay nag-umpisa po sa gobyerno na 1995. Unti-unti po tumaas po yung sweldo namin sa pakikipagdialogo po at pakikipag-usap po sa aming pong ahensya. Hindi po ito dahil lang sa whims and caprices po ng mga tao at ng aming mga direktor na nakakataas sa amin. Kaya po ganyan po yung aming sweldo. Yan po ay talagang pinaghirapan din po naman namin
sa akin pong hanay sa PDIC, ang aming pong ang aming pong mandato ay magbigay po ng insurance sa bawat deposito ng tao. Etong nakaraan lang pong etong taon din po na to, na-increasean po from 500,000 to 1 million na po ang minimum deposit insurance coverage po ng PDIC. Pero nakakakibat din po naman dito, maliit po kaming ahensya. Kami po ay around the Philippines naman po. Napunta po kami sa Marawi, bago pa lang po mag-iba ang Marawi. Ako po ay nakapunta na rin po sa Luzon, Visayas, Mindanao sa pag-examine po ng mga bangko. Kaya po ito po ay pinaghihirapan din po namin. Hindi po kami natutulog na talaga pong sabi nga lahat po ng binibigay po sa amin, blood, sweat and tears. Totoo po 'yun dahil madalas po malalayo po kayo sa pamilya. Madalas po kami po naano pa ho ng illegal detention. Kasi po inipit po kami nung nag-examine po kami nagsarado ho kami ng bangko. Kinulong ho kami. Kaya yun po yung sinasabi ko na ito inihiling po namin sa mahal na Pangulo na tingnan nyo naman po kami sa hanay ng nagbibigay ng pondo. Ay kami po naman ay hindi po kami nagpoprotesta, nagaya po ng dati na ang kalakaran po ay lumabas po sa kalsada at mag-rally po sa Mindiola. Hindi na po namin yan ginagawa dahil kumbaga professional naman po kami mga tao. Professional po kami naglilingkod sa inyo. Hinihiling lang po namin yung nararapat po na mabigay po sa amin. Yun lang po. Salamat po. Okay, ang EO 150, ulitin na po natin, Attorney Sansuno, kasi mukhang dun nag-umpisa lahat to eh. Paki-educate po yung ating mga media men. Ano po ba yung Executive Order 150? Yes po. So ang EO 150 is approving the compensation and position classification system or CPCS and index of occupational services, position titles and job grades for GOCCs. Framework repealing EO 203 and for other purposes. It was signed in October 1 siya signed 2021. October 5 yung implementation, 2021, signed by the previous President Rodrigo Duterte. So nakaakibat po dyan, naka-attach po dyan yung mga implementing rules, andyan po kung ano yung may mga tables po kasi, may classification po ang mga GOCC. So may category 1, 2, and 3. So kung saan po nagka-fall yung category, yun din po yung susundin yung pong table. Tandaan po natin, hindi po lahat ng GOCC ay pantay-pantay. Nagkaroon po ng categorization si GCG para din po, depende po sa performance ng GOCC, yung magiging basic pay din po ng mga empleyado po doon. So meron pong, may mga financial components, may mga operations component, ilan ng mga empleyado, meron. So nasa dulo po, yes po, depende rin po sa revenue ng isang GOCC. So meron po category 1, 2 and 3, andyan po kung ano yung mga tiers, andyan po yung mga basic rates. Nakapublish po yan. Open po yan for the public to view and read and scrutinize, Ma'am Loli. So kung ganun pala, Ms. Nanette, Sir Alex, yan tong EO 150, nandyan nakapaloob lahat. So ang GCG, ano naman yung kanilang dapat na mandato? To protektahan kayo? Actually, katulad ng sinabi ko kanina sa first segment, yung GCG po ay napakalaki ng halaga ng kanyang trabaho. Dapat. Kasi po yung mandato niya ay to marginalize, to rationalize the salaries, compensation of the GOCC's GFIs para po mapigilan yung mga pananamantala. Okay? So pag-aabuso sa mga ibang ahensya po, nangyari po ito. So ang nangyari po, kami pong mga kumikita at income generating na mga ahensya, kami po yung tinamaan. Kasi po nawalan po ng karapatan at ng pagdidesisyon ng aming mga board of directors na bawat hanay po ng aming ahensya, meron po kaming set of board of directors na appointed po
na galing po sa Office of the President sa Malacanang. Appointed po ng ating presidente na pinagkakatiwalaan. Ibig sabihin po na wala po yung kanilang karapatan magdesisyon para sa kanya-kanyang ahensya. So, ang mandato po ng GCG ay maganda naman. It's just that we are requesting, if ever possible, we can be exempted or we can have another classification. Ibukod po kami kasi iba po yung kumikita na ahensya kesa dun sa mayroong pondo ang ating gobyerno. Kami po mga hanay ng 7 GFIs ay iba po. Katulad ng sinasabi ko kanina, paulit-ulit ko pong sasabihin at hindi po ako magsasawa na ipagtanggol po ang hanay ng aming mga empleyado. Lalo na po ang mga rank and file. Kasi po, umulat, umaraw, bumagyo, magkaroon ng earthquake, mag-landslide, kung ano man pong sakunang nandyan, hindi po kami pwedeng tumigil. Dahil po ang aming trabaho ay serbisyo. Serbisyo po sa mamamayan ng buong Pilipinas. So, kahit sino po sa amin ang ma-demoralize, kami pong mga presidente ng Union, kasama po ang aming mga officers, lalo na po sa LBPA, buong Pilipinas po kami. Bawat isa po sa aming officers, governors, unit rep, ay lagi pong nakaantabay sa mga empleyado na, relax lang, matatapos din natin to. Pero hindi po namin pwedeng sabihin sa kanila na, sandali, walang approval, bawal magtrabaho. Hindi po kami pwedeng mag-aklas dahil po kami galing sa public sector. Ang pwede lang po namin gawin ay ganito, manawagan, pag 12 to 1 po ay mag-prayer rally if ever, or lumabas sa aming bangko na hanggang alas 12 at alauna lang po. After that, hindi po pwede. So, bawal kami mag-rally. So, ang pinakamaayos lang na pamamaraan na pwede namin gawin ay katulad dati po, nagkaraban kami Sabado. So, pag Sabado po, usually po wala po mga government agencies na bukas. Pero yun lang po yung pwede namin gawin. At doon lang po yung pamamaraan at katulad dito kung saan po pwede kaming humingi ng tulong at manawagan sa ating mahal na Pangulo. At ang GCG po, katulad ng sinabi ko dati sa kanila nung nakapag-meeting, they asked my number for a group chat. Sa Viber po. I'm waiting right now. I'm still waiting for them to update me. Pero wala po ako nakuhang update. Wala po kami nakuhang sit down katulad ng CPCS1. Dati po pinaupo kami at tinanong kami kung ano po yung kailangan pa naming ilagay. At kailangan pa namin alam sa kanila ano daw ang diferensya ng national government kesa sa aming mga GFIs, GOCC. Napakalaki po. Number 1 po, kami po ay nagtatrabaho para po sa ating ahensya. Kung hindi po maayos ang pagtatrabaho ng aming mga empleyado, wala pong income ang aming ahensya. Wala po kami maibibigay sa national government. So ngayon po, I think it's really high time for us to go out and ask, really, we are calling our president. Sana naman po mapakinggan nyo kami. Kami po ang hanay na nagbibigay po sa national coffer ng napakalaki pong income sa ating gobyerno. Hindi po kami nagtahanad ng kung ano pa. Hindi po kami humihiling ng kung ano pa. Ano pa man. Kung ano lang po sana yung dating mga benepisyo namin. At yung sa CPCS2, kasi po 2 taon na po naka-implement yung sa SSL, sa national government. So siguro naman po, hindi po kami nag-ingay nung unang taon. Hindi po kami nag-ingay nung pangalawang taon na na-implement sila. Ngayon po, dapat po October 2024 pa. Mag-1 taon na po. Ang review po dapat 3 taon. Pero hindi naman po dapat mag-review kung kailan natapos yung pangatlong taon ng October. Dahil kami naman po mga taga-GFIs, may mga pamilya din naman po kami. Hindi naman po kami lang na binubuhay mga sarili namin para maglamyerda lang para sa aming mga sahod. Bagkus ito po ay kailangan ng aming mga anak, pambayad sa aming bahay, matrikula, tubig, ilaw, lahat po tumataas. Bigas, gasolina, lahat po tumataas eh. Hindi namin pa siya pwedeng hingin at hindi kami pwedeng mag-sideline. In other words, kami po bawal po sa government na yun. Sa government servant, bawal po sa amin. So, ang pwede lang po namin gawin ay magsibli ng maayos sa aming mga kliyente. At ito po ay talagang mamamayan ng buong Pilipinas na kinakailangan ng serbisyo. Katulad po ng sinabi ko kanina, hindi po ako mapapagod magsabi. Ang mga nagkiklaim po sa SSS ang namatayan, ang nasunugan, may calamity sa pag-ibig, sa GSIS, sa DBP kailangan po ng tulong ng mga MSMEs. Ang land bank po ang mga lending namin sa bangko, kung saang bundok. Ang PDAC nalalagay sa alanganin,
kailangan ng gamot, kailangan ng konsulta, hindi pwedeng sabihin ng PhilHealth na, teka muna, wala pa po kami CPCS2, stop working muna. Hindi po maaari na ganun eh. So kami po, kasama po ang hanay ng National Union of Bank Employees, kasama namin ang private sa panawagan. Yung collective bargaining power po, hinihingi din namin kasi wala kaming boses po eh. Ang dami po namin, 30,000 po kami sa buong Pilipinas. Kasama po ang mga pamilya namin plus pero parang wala po kaming boses. Parang bakit po hindi kami napapansin? Eh nagtatrabaho naman po kami. Kami po ay nagko-contribute sa ating pamahalaan. Kami po ay nagsiservisyo ng taus-puso. Araw-araw po pumapasok kahit po demoralize sa mga empleyado. Araw-araw po gumigising, nakikipaghabulan sa jeep. Tumatawid po, sumasakay ng bangka, sumasakay ng motor, hindi mo maalam na nasagasaan na yung isa. Inatake sa puso kasi walang masakyan. Inabot ng ulan, inabot ng baha, nabasa. Bawal pumasok, kailangan po namin mag-report. Katatapos lang po na bagyo, na Krising, Dante at Ebong, ang aming pong mga kawani, marami pong pumapasok sa amin. Pero sabi ko nga, I think this is the right time for us to ask. As reconsideration na lang po sana sa mga contribution ng aming hanay. So, yun lang po. Hindi po kami mapapagod, ang mga presidente po at officers ng union ng 7 big GFIs ay hindi po mapapagod manawagan sa ating Pangulo, sa mga senador, sa mga kongresista, at sa kahit kanino pa po na nakukonect sa government. So, sana po, digidyo po kami. Yun lang po ang hinihingi namin sa inyo. Okay, Sir Alex, very quickly, para lang maintindihan palalo no, ng layman's term, katulad po ni Sir Alex, sa SSS po siya. Alam po natin na napakalaki po ng kontribusyon na naiambag nila sa ating sangay ng pamahalaan. Lahat po tayo, sino po dito ang DSSS member? Doon pa lamang po, napakalaki na po nun. So, paano naman hindi naman siya makapagtrabaho na maayos? Ano po ba yung talagang hinaing? Good afternoon po, Ma'am Yoli. No, sa amin po kasi, ang opinion ko po kasi dyan, inihintay po namin yung paglabas ng resulta ng CPCS2. Kung ito po ba ay pumapabor sa lahat ng manggagawa ng GFIs. Which is, kaya nga po kami nandito, para alamin kung ano ang nakapaloob doon. Katulad nga po ng mga sinabi ng aking mga kasama na na-demoralize kami doon sa nauna, ito po ay napaka-importante sa amin sa ngayon. Katulad po ng sinabi ni Ma'am Lati, makikinabang po dito yung mga ranks. Sa totoo po. Yung iba po yung sinasabi ni Sir Ariel na nauntog na. Nakapaloob po ba dito? May pag-asa pa bang tumaas ang sahod nila? Yung iba po nagretiro na. Wala na po, hindi na po nasakop nito. Napilitan ng umalis dahil ayaw na nilang umasa. Pero kami po, hindi po kami gumigive up. Nandito po kami 7 na GFI na nananawagan sa ating buting Pangulo na sana po ilabas na o ma-approve na yung CPCS2 na matagal na naming hinihiling. Ito po kami po sa SSS, meron po kaming programa despite na ito, tuloy-tuloy pa rin po ang pagtakbo ng utak namin na gumawa ng magandang benepisyo para sa inyo. Hindi ko po pinopromote pero September 1 po may increase po kami na 10% for those pensioners and 5% dun sa mga namatayan. 3 taon po yan ng tigte 10%. Just imagine, from the management naisip nila yan, ngayon dudumugin kami. Frontliner po namin. Despite na yan, sinasabi ni Ma'am Lati na walang pera pa kasi wala pa yung CPCS Pero tuloy ang serbisyo namin lalo na sa mga pribadong kumpanya. So yun po yun, kaya po kami nandito. Salamat po. So ano pong solusyon? Pwede po kayong lumapit sa Senado, sa Kongreso, para mas mapakinggan kayo? Actually, Ms. Loli, thank you for that. Meron po kaming line ng plan of action. Okay, so may marami po kaming ibang solusyon na gustong tahakin. We have a plan of caravan. We have a plan of writing the Senate and the House of Representatives. Meron po kaming plano makipag-usap. Meron na po kami request na courtesy call sa Malacanang at sa ating speaker. So lahat po, pati kay First Lady. So lahat po ng pwede namin gawin ay tinatry po namin. At ito pong
pangyayari na itong interview na ito ay siguro po meron pong mga kasunod. Kasi po kailangan po namin talagang gawin lahat ng nararapat para lang ma-implement ng mabilis po itong CPCS2. Maraming salamat po at sana po kasama namin kayo na idalangin niyo po na marinig naman po kami ng ating Pangulo. I will just read my last note for the President. Honorable President, your swift action to implement CPCS2 is a heartfelt necessity. It will bring hope, dignity, and deserved recognition to our dedicated government employees who tirelessly serve our nation every day. As GFIs contributing to this to the national coffer, we earnestly urge the immediate implementation of CPCS2. It's a matter of justice and recognition for our unwavering dedication and sacrifices in serving the government and the people. Maraming salamat po. Hindi po kami titigil magserbisyo para sa ating mamamayan. Sana lang po mapakinggan at mapansin niyo kami, mahal na Pangulo. Maraming salamat po. Magandang tanghali. CPCS2, now na. That brings to a close our agenda for today. Thank you everyone who came. Siyempre sa ating mga panauhin. Opo. Let us know ano pa pang inyong thoughts. Salamat po. Bye. Maraming salamat.